Gatchalian, pumalag matukoy ang senators na nasa likod ng budget insertions, sabi ni Ping Lacson. You see, sabi ko sa inyo, maraming nagmamalinis na mga senador. Lumalabas po, sabit din po dito sa mga issue ng... sabi ni Ping, sila rin naman ang mga nag-insert, mga senador. Kaya yan ang pinaglalaban ko nung inarang namin ang concurrent resolution. Ito ay matapos ulanin ng batiko si Senate President Francis Chis Escudero dahil sa pagkalat ng 103 pahinang dokumento. Photos show Joel Villanueva's cozy ties with alleged Bulacan flood scam kingpin Henry Alcantara. Nakatakdang inspeksyonin ni Pangulong Marcos Jr. ang infrastructure project sa Cannon Road kasama ang Department of Public Works and Highways at nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dan de Maravillas po. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dan TM. At pag-usapan natin yung buhay ng mga kurakot. Hindi para may matutunan sa pangungurakot, kundi para expose yung mga kabuktutan. Itong mga kurakot po na naging dahilan kung bakit naging mahirap ang buhay nating mga mamamayang Filipino, lalo na sa issue po ng flood control. Ito kasi yung balita ngayon mga kababayan. Sabi dito sa report ng Pilipinas Today, Senator Win Gatchalian, pumalag matukoy ang senators na nasa likod ng budget insertions, sabi ni Ping Lacson. You see? Sabi ko sa inyo, maraming nagmamalinis na mga senador. Lumalabas po, sabit din po dito sa mga issue ng budget insertions na ginamit po sa implementasyon ng mga flood control projects na nadiskubre ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi palpak, guni-guni lang, ghost projects. You see? Kaya malamang tama yung ating duda na itong ginagawa nilang investigasyon cover lang. Kasi kung hindi cover, bakit papalag? Yan sabi dito sa balita ng Pilipinas Today, ibinunyag ni Senator Ping Lacson na si Senator Sherwin Win Gatchalian, chairman ng Committee on Finance, ang tumabla sa kanyang panukala na pangalanan ang mga senador na nasa likod ng amendments o insertions mula sa national budget na hinugot sa ilang ahensya ng gobyerno papunta sa ibang sangay. Sa interview ng DCMM Teleradyo kahapon, sinabi ni Lacson na trabaho ng chairman ng Finance Committee na hanapin ang pagkukunan ng budget tuwing may gagawing insertion o pagbabago ang mga ito mula sa National Expenditure Program. Nakita ninyo? Nagtataki pa na sila. Nagmamalinis yung ilang mga senador. Haros mga kababayan yata, pare-parehong may dungi sa mukha. Di ba ba? Kaya sabi ni Ping Lacson, sila rin naman ang mga nag-insert, mga senador. Malakas ang loob ni Ping Lacson kasi noong 19 Congress po, wala siya bilang senador kasi di ba kumandidato siya 2022 pagkapangulo ay natalo. Pahinga muna ng 3 years. Retirement na sana yung gagawin ni Ping Lacson. Kaya lang na-feel niya, kailangan pa niya ako sa Senado para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Si Ping Lacson kasi ang nagsisilbing watchdog sa Senado ever since, lalo na sa budget. O ngayon, pumalag po si Sherwin Gatchalian. Sabi ni Ping, sila rin naman ang mga nag-insert, mga senador. Kaya yan ang pinaglalaban ko nung inarang namin ang concurrent resolution. Ito ay matapos ulanin ng batiko si Senate President Francis Chis Escudero dahil sa pagkalat ng 103 pahinang dokumento na nagpapakita na nagkaroon ng 142.7 billion pesos na insertion sa 6.3 trillion 2026 national budget kung saan ang Bulacan na itinuturing na baluarte ni Senator Joel Villanueva ang napaglaanan ng 12 billion pesos. Tuloy-tuloy na ang pagsingaw ng baho, mga kababayan sa Senado. At hindi niya papayag si Senator Ping Lacson na hindi niya mahubaran itong mga hipokrito na nagmamalinis dyan sa Senado po. Huhubaran ng mga kababayan ni Ping Lacson. Kaya sabi dito, ang naturang budget amendments ay binunot di umano sa mahalagang ahensya ng pamalaan tulad ng Department of Education at inilipat sa Department of Public Works and Highways.
na inuulan ng batikos dahil sa bilyong alaga ng anomalous flood control projects. Kapag in-uploadan niya yon, lalabas na pinakamaraming pangalan ako, siya, si Senator Win, yung chairman, sabi ni Lacson. Siya ang nagbabawa sa mga ahensya na written amendments ng mga senador. Dagdag pa ni Ping Lacson. Kaya ayaw niya pumalag sa gustong mangyari ni Senator Ping Lacson. Sila labas pala ang maraming pangalan. Siya mismo, nag-uusap-usap yan ng mga kaibigan nilang senador para pag-ati-atian. Oh, you see? Kaya huwag nagmamalinis. Ano, sabi rito? Hindi siya niya pumayag kasi nga ang explanation niya may mga kasama tayo. Kapag nag-introduce ng amendments or insertions, dagdag na lang ng dagdag. Hindi man lang ina-identify kung saan government agency huhugutin ang pondo, sabi ni Ping Lacson. Kita nyo na, mga kababayan. Si Ping Lacson, mga kababayan, is actually opening a can of worms. Pero I think, hindi nila mapipigilan si Ping Lacson na inspire mga kababayan. Si Ping ang naging suna ng ating Pangulo at lalo na nang i-launch ng ating Pangulo yung sumbong sa Pangulo. Napakarami na ang nagsumbong at nang personal na magsagawa ng inspeksyon ang ating Pangulo. Nabulgar yung mga ghost projects at mga palpak na mga flood control projects sa iba-ibang lugar ating bansa. Yung ating Pangulo nga ngayon, kahit linggo, lumarga pa Benguet. Yan o. 21 minutes ago pa lang sabi dito sa report ng ABS-CBN. President Marcos Jr. is here in Tuba, Benguet to inspect the rock shed along Cannon Road. Residents have raised some concerns about the structural integrity of the rock shed. Yan o. Sinalubong ni Magalong ang ating Pangulo. Sige lang ang walang pahinga kahit linggo. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong. O ngayon, ito yung mga reactions dito sa balita. Sabi ni Alec Balbuena, ilabas lahat yan, walang itatago para malaman ng taong bayan kung sino-sino ang dapat habulin ng tao kung sakaling lumubog na ang Pinas dahil sa baha para itali lahat sila at sila ay ang gagawing balsa na mga taong nalubog sa baha. Gawing balsa, mga kababayan daw yung mga contractors, pati mga senador, congressmen na sangkot, may mga mayors daw, pati gobernador. Lahat yan, mga kababayan, naulingan. Wala lang silang magawa, mga kababayan, kasi in-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos pagkatapos binuksan yung sumbong sa Pangulo. Yung mga mamamayang Filipino, gigil na talagang expose sila. Ngayon, may direkta ng linya sa ating Pangulong Bongbong. Ayun po, binabaha po ng ang sumbong. Lahat yung mga in-expose niya, Ping Lacson, galing sa sumbong ng Pangulo yon. Finalo up lang niya, mga kababayan, sa pamamagitan ng kanyang mga staff. Yan yung sabi niya mismo doon sa privilege speech. Hindi ito tatantanan ni Ping Lacson. Kaya sabi ni Gadoy Okoy Alimokoy, wala na talaga pala tayong maasang matino pa. Lahat sila may kanya-kanyang baho. Diyos na lang pala talaga ang pag-asa nating hahatol sa kanila. Dahil kung sila din, walang patutungunan ang mga investigasyong ginagawa. Tama yung mga analysis natin. Pero sabi ni Bato de la Rosa, hindi yan ito witch hunt, kundi truthful. Truthful o drama sa swila. Kaya sabi ni Pinjo, mabuti na lang may Senador Ping Lacson tayo na nagbubunyag sa mga kalokohan dyan sa Senado. Sabi ni Henry Flores, dapat sabihin kahit mga kasama pa sa Senate, ang mga sangkot, huwag protektahan. Yang mga kurap, dapat sila ang maging huwaran, pero ang nangyayari ay tayong bayan pa ang ninanakawan. Sabi ni Jimmy Fernandez, abolish na ang Senado, walang kwenta, kakaya kayo. Sabi ni Rene Bautista, huwag takipan, ibulgar ang insert ng budget sa Senado. Sabi ni Rodel, ang galing nila magsabi ng taong bayan. Mamamayan yun pala, sila ang nagpahirap sa taong bayan. Ito, sabi ni Senator Joel Villanueva doon sa Senate Blue Ribbon Committee Investigation, nagpilato agad. I just wanted to put on record na nakapanlulumo, na kakagalit at nakakakulo ng dugo na marinig at makita right before our very eyes. Ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Pero ang mga sangkot, mga kababayan, kasama niya sa mga okasyon. Ayan na. Picture perfect, BFFs. Sabi sa report ng Billionaire News. Photos show Joel Villanueva's cozy ties
with alleged Bulacan flood scam kingpin Henry Alcantara. Yan o, kasama niya. Sabi ni Fernando Acuyan, talagang nakakagalit ka, Joel Villanueva, dahil nagmamalinis ka, imposible na wala kang alam. Mag-resign ka na lang, wala ka palang alam. Sabi ni Dixon Lapniten, picture paints 1,000 words. O ngayon, yung siging hamon na si Baguio City Mayor Benji Magalong, yung siging daldal, hinamon ni Congressman Abante. Ito, pakinggan natin yung interview ng Billionaire News, mga kababayan, sa interview kay Congressman Abante. Hamon po ninyo, Kong, kay Mayor Magalong. Una-una, inamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi, pwede naman siya mag-apologize. Na sinabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. Correct. Sabihin niya na kung sino yung yan, submit documents. Sige lang ang at patutsada. para malinis po natin ang sistema na nais tayo talagang maging malinis. Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng Tri-Committee, si Terry Hittington, nagsabi na publicly na siya ay imbitado na humarap. Pero ang Kamara ho ba ay may just in case na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya? Bakit hindi? Siya ang unang-unang whistleblower. Kaya may karapatan ng Kamara, may karapatan ng Tri-Committee na ipatawag siya. Isama na ninyo para magkaalaman na. Talagang meron siyang tinatago na sinabi naman niya na alam niya kung sino-sino yung mga yan Hindi sabihin niya na, ba't kinakailangan pang magbibigay siya ng Blankets Association sa buong Kamara, di ba? Kung kasi itong si Mayor Magalong, pa-interview po. Nakausap namin dito last week, sinabi niya na, willing siyang humarap sa mga pagdinig ng Kamara, pero hindi niya dadalhin yung mga ebidensyang hawak niya. Dahil meron daw siyang trust issues sa Congress. So your comment, please. Walang tiwala daw sa Kongreso. Halimbawa, wala siyang tiwala sa Kongreso. Talagang magiging honorable ang magiging investigation dyan. Ako, naniniwala rin ako na pwede natin gawing independent commission yan Oo. Bilang independent commission. Wala rin sa Kongreso yan. Palagay ko, harap na siya. Sabihin niya ng mga pangalan. Correct. Lahat ng mga pangalan. Pangalanan niya. Sinasabi niya na alam harap na siya. Sabihin niya ng mga pangalan. Lahat ng mga pangalan na sinasabi niya na alam niyang meron siyang ebidensya, sabihin niya na ako, I'm in favor of an independent commission to investigate on this. So yan ang hamon kay Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Pero I doubt kung magsasalita siya talaga ng mga alam niya, kung sino-sino mga congressman. Pero sabi nga po, mismo ni Senator Ping Lacson, hindi lang mga congressman, pati mga senador. O ngayon, kung pati si mga senador, kaya niya kaya pangalanan? Lalo na po, ito ang sabi niya sa isang interview. Magalong, napakalaki ng utang na loob kay Senator Bongo. Sabi niya, never akong naging DDS. Napakalaki ng itinulong niya, Senator Bongo, sa amin dito sa siyudad ng Baguio especially during COVID. Kanino ba kami umaasa ng napakalaki noon? Hindi mo maalis sa akin yan, utang na loob, ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa panayam ng veteran broadcast journalist na si Christian Isguera nitong Agosto 19, natatawang itinanggi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang ipinaparatang sa kanya ng ilan na isa siyang DDS o diehard Duterte supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyang na diin ng alkalde na never umano siya na naging DDS. Pero malaki yung utang na loob niya kay Bongo.
Laman ngayon ng balita si Magalong dahil sa pagbubulgar ng anyay katiwalian at korupsyon sa mga flood control projects ng gobyerno, partikular na idinidiin ang mga miyembro ng Kamara Representantes na nag-impeach sa anak ni Duterte at kaalyado ni Go na si Vice President Sara Duterte noong Pebrero 5, 2025. Ipaganyan, baka selective lang mga kababayan ang papangalanan niya. Kung may papalangalanan, pagkatapos yung iba, pinagtakpan. Ito yung latest na pictures ng pagbisita ng ating Pangulo sa Benguet. Nakatakdang inspeksyonin ni Pangulong Marcos Jr. ang infrastructure project sa Cannon Road kasama ang Department of Public Works and Highways at mga kinakaukulang ahensya ngayong linggo. Malamang may sumingaw dito mga kababayan na hindi magugustuhan ni Mayor Benji Magalong. Sige kasi ang daldal Sige niya, daldal ka ng daldal. Tignan natin kung totoo na lalabanan mo ang korupsyon. Inspeksyonin ko yung mismong lugar mo. At malamang ang susunod na pupunta ng ating Pangulo, Davao. Daldalan kayo. Sige, daldal kayo ng daldal. So bantayan natin kung ano yung magiging mga statement ng ating Pangulo sa pagbisita niya sa inspeksyon niya ng mga infrastructure sa Baguio City, sa Benguet. Ito siya, yung kuha ng PTB4. Ito yung ini-inspection niya. Rock shed. Ito, rock shed mga kababayan. Tinitingnan niya kung maayos. Yan, napakasipag ng ating Pangulo. Kasama si Benji Magalong. Sinalubong siya. Yan. Rockfall. Yan o. Galing siya dyan, bumagsak, tinabi na lang siguro muna. Yan o, nasarap pala So mamaya, hintayin natin yung kanyang statement after ng kanyang inspeksyon. Siguradong may sasabihin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Magpapa-interview sa mainstream media. Anyway, yun lang po ang ating short video ngayon dito sa ating podcast, Life with Dante M. So lagi natin pong tatandaan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.